Welcome sa Hey Anime Sensei! Ilang araw na rin ang nakalipas matapos ang insidente tungkol sa pagkaubos ng potion sa NPC at dahil dito ay nag-adjust rin ng kaunti ang laro. Dahil sa mga nangyari kung kaya naging mahalaga na rin ang skill sa paggawa ng medisina. Isang araw itinipon ni Sway ang kanyang grupo habang matyagang inaabangan si Earth. Sa paglapit ng bida ay ang pagpakilala naman ni Sway sa kanyang mga kasama. Ang una namang nagpakilala ay si Nora, isang manlalaro na magaling sa malapitang kombati na hawak ang isang maikling espada. Mariin ring binalaan ni Sway si Earth na wag umano itong magbanggit ng mga kataga na flat, smooth o cutting board kapag si Nora ay nasa paligid. Ito naman si Rage, ang siyang tank ng kanilang grupo at ang pangunahing gamit naman nito ay isang malaking palakol at shield. At si Kazumai na isang bihasa sa paggamit ng espada. Magpapakilala na rin sana si Earth subalit agad siyang pinutol ni Nora at Rage, gayong si Earth ay kasalukuyang pinag-uusapan sa kanilang bayan matapos nitong matalo si Ward sa isang duel gamit lang ang pana. Dahil dito kaya hindi na tinuloy pa ni Earth ang kanyang pagpakilala. Agad niya ring napansin na tila may mali sa kanilang party gayong meron silang 4 na fighter subalit iisa lang ang mage at archer. Ngunit matapos malaman na si Millie ay may kakayahan na gumamit ng iba't ibang uri ng element at si Nora naman ay marunong gumamit ng healing magic ay ang pagtanong niya rin kung ano ba ang kanilang magiging target. Ayon kay Rage sila ay maghahanap ng isang wild bear na isa sa malakas na monster sa lugar. Hindi na rin nabahala si Sway sa panganib na maaaring may dudulot nito sapagkat malakas na rin umano ang kanilang grupo upang pabagsakin ang nilalang. Dagdag pa ni Sway na wala silang dapat ikabahala sapagkat kasama din umano nila si Earth. Subalit tugon ni Earth na hindi pa siya nakakaharap ng halimaw na tulad nito. Anya na sa mga impormasyong kanyang nakalap na maliban sa ito ay malakas kilala din ang wild bear na isang mabilis at matalinong halimaw. Napaisip rin si Earth sa kung saan kaya humuhugot ng lakas ng loob ang kanyang mga kasama kalakip ang pagwika ni Sway na wala umano silang dapat pang ikabahala sapagkat kasama naman nila si Earth. Dagdag pa nito na si Earth na rin umano ang bahala sa pagluto ng kanilang makakain. Nang sila ay tumungo sa gitnang bahagi ng gubat ay ang pagsipat naman ni Earth sa grupo ng uso mula sa malayo kaya ganun na lamang ang tuwa ng kanilang kasama sapagkat isang malaking advantage ang kakayahan ni Earth na makakita mula sa malayo. At upang hindi mapansin ng nilalang ay ang pagpasya naman ni Earth na maghiwalay sa kanilang grupo upang magawa niyang magamit ang kanyang sneak skill. Nang magkaroon ng magandang pagkakataon ay ang pagpana niya naman sa bear subalit hindi epektibo ang ginawa niyang atake at mas lalo lang lumakas ang nilalang dahil sa galit. Agad ring lumapit si Rage upang bigyan ng depensa ang kanyang kasama, gamit ang isang spell na aggro ay ang pag-focus naman ng halimaw sa kinaroroonan ni Rage. Ayon kay Earth na ang aggro ay isang kakayahan na ilipat dito ang galit ng isang nagwawalang nilalang kaya si Rage ang inatake nito. Agad ring nagbigay ng support si Melly matapos harangan ni Rage ang ginawang atake ng kanilang kalaban. Habang abala ang nilalang ay ang pag-atake rin ni Nora gamit ang isang backstab subalit wala itong silbi gayong masyadong matigas ang balat ng halimaw na kahit ang espada ni Sway ay hindi kayang makapinsala. Sinubukan ring sunugin ni Millie ang nilalang gamit ang kanyang spell na Fire Lance subalit hindi ito sapat at muling pag-atake nito kay Rage. Agad ring nagbigay ng support si Nora upang mas maging matibay ang pagpigil ng tank sa kanilang kalaban. Nagiging dihado na rin ang kanilang party laban sa halimaw hanggang sa nakita ni Earth ang noo ng nilalang na maaring kahinaan nito. Wika pa ni Earth sa kanyang sarili na kung hindi uubra ang gagawin niyang atake ay marahil hindi umano siya para sa grupong kinaaaniban niya ngayon. Matagumpay niya man itong natama subalit tila balewala lang din ito kaya ganun na lamang ang kanyang gulat. Dahil sa mga nasaksihan kaya agad niyang sinugal ang kanyang sarili at pagbaka sakali na magiging epektibo kapag ibabaon niya ng husto ang palaso sa noo ng halimaw. Gamit ang kanyang wind magic na aabot lang ng 10 segundo ay ang agaran niyang paglapit sa nilalang kalakip ang pagsipa ng palaso na kasalukuyang nasa ulo na ng nilalang. Matapos itong makita ng kanyang mga kasama ay ang pag-atake rin ni Millie gamit ang kanyang Fire Lance upang tapusin na ang kanilang kalaban. Pagkatapos ay agad na naghanda ng makakain si Earth na ikinatuwa naman ng kanyang mga kasama dahil sa sarap ng kanyang luto. Nagawa ring magtanong ni Nori na kung ang recipe ba sa pagluluto ay may kamahalan na ayon kay Earth na wala naman itong mataas na presyo subalit hindi ito maaaring bilhin dahil sa isang kasulatan na hindi maaaring ibenta ang isang recipe.
Ayon kay Earth na ang rason kung bakit mayroong batas na tulad nito ay dahil sa try and error ang paggawa ng recipe na siyang dahilan kung bakit malaking pera rin ang magagastos sa paggawa nito. Dagdag niya pa na kahit dalawang tao ang gagawa ng magkaparehong luto na may kaparehong recipe ay malabong magkapareho ang lasa nito. Anya na nakadepende sa creativity ng tao ang pagluluto na kahit magaya man ang recipe ay malabo namang magaya ang kalidad ng lasa ng niluluto. Kaya ganun na lamang ang tuwa ng kanyang mga kasama gayong si Earth lang din ang nakakagawa ng masasarap na putahe, anila na maswerte talaga ang kanilang party. Agad ring nag-send ng friend request ang tatlo pa nilang kasama bago sila maghiwalay. At nang sumunod naman na araw ay naging abala si Earth sa pag-atake sa mga halimaw at pagpasyang tumungo sa 5th area ng kagubatan. Nang makakita ng isang malaking bubuyog ay ang pagpana niya naman dito subalit sa kasamaang palad ay hindi ito tumama at aksidenteng tumuloy ang palaso sa isang malaking langgam. Dahil sa kalapastanganan na kanyang ginawa kaya agad na nagtawag ng kakampi ang langgam. Sinubukan niya na rin itong labanan dahil sa wala naman siyang pagpipilian subalit walang silbi ang kanyang ginawang atake kaya agad siyang natalo. At bilang parusa sa kanyang pagkatalo ay ang pagbalik niya naman sa bayan kalakip ang isang penalty. Bigla rin siyang natigilan matapos makita ang isang game update na nagsasabi tungkol sa isang fairy na maaari nilang makasama sa loob ng game. Maaari rin itong maging support nila sa bawat laban na kanilang haharapin sa loob ng game. Matapos mawala ang kanyang penalty dahil sa pagkatalo sa isang malaking langgam ay nagawa niya namang matuto ng pagpapanday. Ito rin ang kanyang naging daan upang makagawa ng mas malakas na armas, at upang mas mapaganda ang performance ng kanyang pagsipa ay ang pagdesisyon niyang lagyan ng spike at patalim ang kanyang sapatos. Pagkatapos ay agad siyang nag-isip na kung papaano niya magagawang mapinsala ng husto ang mga halimaw na kahit nasa malayong distansya ang kanyang pwesto, anya na kinakailangan niya ng isang pana na maaring makatulong sa kanya na kahit sa solo hunting niya ay malaki ang magiging tulong nito. Kinabukasan ay muli niyang tinungo ang 5th forest upang subukan ang bago niyang armas. At nang makita ang nag-iisang langgam ay ang agad niya ring pag-atake dito, hanggang sa nagawa niyang makapatay ng iilan nito at paggaan rin ang kanyang pakiramdam dahil sa nakabawi na siya sa mga ito. Sa kanyang pagbalik sa bayan ay matiyagan niyang dinala ang tila makapal na balat ng langgam na maaari niyang magamit sa paggawa ng isang armor. Kinabukasan ay nag-umpisa na ang event na tinatawag na fairy ball na siyang daan upang magawa nilang makuha ang kani-kanilang mga fairy. Sa pagsilay naman ni Earth sa kanyang crystal ay ang paghiling niya naman na nawa ay isang wind fairy ang kanyang magiging support. Subalit ng kanya nang sinagawa ang ritual ay ang pagkadismaya niya naman gayong nabasag lang ito. Nang makabalik sa bayan ay agad niya rin itong ibinahagi sa kanyang party anya na nabigo siyang makuha ang kanyang fairy. Di rin maalis ang pagkabigo ni Earth gayong lahat ng kanyang kagrupo ay matagumpay na nakuha ang kanilang mga fairy. Hanggang sa nagbahagi si Millie na wag umano siyang mawala ng pag-asa sapagkat hindi pa naman natatapos ang event gayong maaring may second half pa naman ito. Dagdag pa ni Millie na hindi pa nawawala ang crystal na hawak ni Earth indikasyong maaari niya pa itong magamit. Subalit bigla rin silang natigilan matapos na misteryosong naging maamo ang mga fairy ng kanyang mga kasama sa kanya.